Hi guys, story time tayo. Habang nagluluto ako, kwento ko lang sa inyo guys kung paano nagsimula si Winry's Hardware. Actually guys, aksidente lang yung pagkakabukas ko ng hardware. Kasi pandemic yun. Tapos inutusan ako ng anak ko na maghanap ng Xerox. Kasi nga, 'di ba, lockdown yun eh. Tapos ako lang yung allowed lumabas. So ayun, naghanap ako. Pero sabi ko, saan kaya ako maghahanap? Hindi ba sarado yung mga establishments ngayon? Eh, itong anak kong panganay, laman ng ano kasi to eh, computer shop. Kaya alam niya kung saan may bukas. Tinuro niya sa akin yung lugar na yun, kung nasaan. Tapos, nung pumunta ako dun, nakita ko may nakalagay na bakanting pwesto. Katabi ng computer shop na yun. Di tinanong ko kung magkano. Sabi sa akin ni si Papo nga yun eh. Sabi niya sa akin, oo, bakante yan. 15,000 yan. So, sa isip ko, pwede na. Kasi dun sa isa kong pwesto, mahal ng upa dun eh. So, okay na sa akin yung 15,000. Tapos, minapray ko. Sabi ko, Lord, kung inahalaw mo ko na magtayo ng hardware, sana Lord, bigyan mo ko ng sign na kung tama ba, na maglagay ba talaga ako ng ganito yung hardware. Eh, di ba wala naman kasi akong idea kung paano ba yung pag-manage ng hardware. Wala naman din akong alam niyan. Hindi pa ako naka-experience. Tapos, ito kasi, kaya lang naman malakas talaga yung loob ko. Kasi nga, yung gumagawa dito sa bahay ko, kasi di ba, nagpaparenovate ako ng mga araw na yun. Eh, nakwento niya kasi sa akin na, nagtrabaho siya sa isang hardware dati, nung kabataan niya, mga 13, 14 years old daw siya noon. Nagtrabaho daw siya sa hardware. So, naisip ko, try ko kayang magbukas ng hardware. Sinabi ko sa kanya, matutulungan mo ba ako? Oo daw, sige. Nag-start ako, ginrab ko na yun. Kasi, diba nanghingi ako ng sign kay Lord. Alam mo ba kung ano yung sign na binigay sa akin ni Lord? Di ba sabi sa akin nung may-ari yung Xerox machine na yung yung upa ay 15,000. Pero nung tinawagan ko, yung may-ari ng pwesto, binigyan niya sa akin ng 10,000 lang. So, di ba? Ibig sabihin, yun na yung sign na pinapayagan ako din, Lord, na magtayo ng isang hardware store. So, yun na. To cut the story short, nagtayo na talaga ako ng hardware. Tapos, ang mahirap doon, wala akong idea, di ba? Saan ako na supplier, sa anong gagawin ko, anong unahin ko, anong itsura ng tindahan. Yung itsura ng tindahan, yung kasama ko nga na karpentero dito. Siya yung pinagawa ko. Pinaubaya ko na sa kanya yung design ng tindahan. Actually, tinulungan ko pa rin naman siya. Pero, kasi nga, manggagawa siya, diba? So, mas may idea siya. So, pinabaya ko sa kanya yun. Tapos, yung mga supplier, nakahanap ako sa online. Tapos, in fairness yung mga nahanap kong supplier sa online, mga mura, talagang direkta kasi. Ayun. So, talagang feel ko na binigay ako ni Lord. So, ayun. Tapos, nung nag-open na ako, may mga unti-unti na dumadating na mga supplier. Diba? Ang galing, diba? Tapos, binibigyan nila ako ng terms. Diba? Hanggang sa lumakas. Hindi ko akalain nga. Nung mga una, hindi pa ganun kalakas. Kasi syempre, hindi pa nga alam ng mga tao na may hardware doon, diba? Pero alam niyo ba, ginawa ko lahat ng paraan para malaman ng mga tao na may hardware doon sa lugar na yun. Kasi medyo tago yung lugar ko. Ginawa ko, nagpa-print ako ng leaflets, tapos nagbahay-bahay talaga ako. Ganon yung ginawa ko noon. Tapos,
yun, nung hindi pa siya ganun kalakas, pinabaya ko munang magbantay. Yung karpentero ko, sinasahuran ko lang siya. Magkano yung pasahod ko sa kanya dito bilang karpentero? Yun din yung pasahod ko sa kanya doon. Kasi syempre, hindi ko naman pwedeng baba. Dahil yun yung rate niya. So, yun na. Habang siya yung pinagbabantay ko, ako nagbabantay doon sa footwear na dati kong negosyo kasi noong mga panahon na yun, malakas yung footwear ko. So, siya muna yung nandoon habang hindi ko ganun kakilala yung tindahan kong hardware. Tapos, after Christmas, tapos ko muna yung Christmas dahil yung footwear, malakas yun, yung mga panahon ng Christmas. So, after Christmas, unti-unti nang lumalakas yung hardware ko. So, yun na. Kasi, pero dyan, ano pa lang, December pa lang, nakabili na ako ng, tawag dito, tricycle, ng motor. Tapos, pinagawan ko na ng sidecar, ganun. Kasi nung mga nagsisimula pa lang ko, di ba, hardware ka nga, di ba? So, kailangan may semento, So, dahil wala pa akong sasakyan, yung kotse ko, doon ko nilalagay yung semento. Tapos, nakikisuyo lang ako dun sa para isa-isa sa kotse ko. Tapos, hindi lang semento yung hinahakot ko. Minsan sumasama rin ako sa mga paghahakot ng hollow blocks, ng graba, ng buhangin. Kasi, dahil nagsisimula pa lang ako, gusto ko, alam ko, kung saan kami kumukuha ng lahat ng materials na kailangan ko. Kasi syempre, hindi naman natin masasabi, di ba, na itong driver na to ay tatagal sa akin, di ba? So, kailangan alam ko lahat ng kilos nila. Para hindi tayo maloko, di ba? Kasi, hindi sa walang tiwala, pero bilang may-ari at bilang nagsisimula pa lang, kailangan maingat tayo sa lahat ng bagay. Yun lang.